Kung hindi pa bilog ang ating mundo, hindi gagana ang mga apps na karaniwang ginagamit mo sa iyong smartphone. Grab, Google Maps, Apple Maps, Waze, at Foodpanda. Kung mapapansin mo, ang mga apps na yan ay pare-parehong may kinalaman sa paghahanap ng lokasyon. Kailangang malaman ng Grab driver kung nasaan ka para kanya masundo. Ang Google Maps naman, Apple Maps at Waze ay ginagamit natin para mahanap ang pinakamadaling daan sa lugar na pupuntahan natin. Ang rider ng Grab o Foodpanda, mas madaling nahahanap ang lokasyon pareho ng restaurant at ng customer dahil sa app na nasa kanilang phone. At dahil din sa app, makikita at masusundan ng customer kung nasaan na o malapit na ba ang rider na magde-deliver ng order niya. Para mangyari ang lahat ng ito, gumagamit ang mga nasabing apps ng isang teknolohiyang tinatawag na Global Positioning System o GPS. Ang GPS ay pag-aari at pinamamahalaan ng gobyerno ng United States, partikular ng United States Space Force na nasa ilalim ng US Department of Defense. Bagamat ito ay pag-aari ng US, sino mang mayroong kagamitang kayang tumanggap ng signal mula sa mga GPS satellites gaya ng smartphone, taga-US man o hindi, sa kahit saan sa mundo ay maaaring maka-access at gumamit ng teknolohiyang ito ng libre. Ayon sa pinakahuling datos ng Statista.com ngayong 2025, mayroong mga 8 bilyong devices sa buong mundo kasama na ang mga smartphones natin ang gumagamit ng GPS at umaasa dito para sa mga applications na may kinalaman sa navigation o lokasyon. Ang GPS ay isang sistemang binubuo ng mga 31 satellites na tuloy-tuloy na nag-o-orbit o umiikot sa Earth sa taas ng mga 20,200 kilometers sa ibabaw ng lupa. Ang mga GPS satellites ay tuloy-tuloy na nagpapadala ng mga radio signals o radio waves na nagbibiyaheng singbilis ng speed of light. Dala-dala ng signal na ito ang lokasyon ng satellite at ang eksaktong oras kung kailan ipinadala ang signal. Ang ating mga smartphones ang tatanggap ng signal. Base sa impormasyong dala ng radio signal mula sa satellite, kinakalkula ng ating phone kung gaano katagal bago makarating sa atin ang signal. Dahil sa kaalamang ang speed of light ay nasa 299,792.458 kilometers per second na siya ring bilis ng radio signal, makakalkula ng phone ang distansya mula sa satellite hanggang sa lokasyon ng smartphone. Pero para matukoy kung nasaan ang eksaktong lokasyong ito o ang coordinates nito sa Earth, kailangan ang signal mula sa dalawa pang satellites. Ang punto kung saan nagtatagpo ang distansya mula sa tatlong satellites ang magtuturo ng lokasyon ng smartphone. Parang mga bituin sa isang konstelasyon, ang pagkakaayos ng orbit ng mga GPS satellites ay sa paraang hindi bababa sa 4 na satellites ang pwede mong makita mula sa kahit saang lugar sa Earth. Mahalaga ito dahil bukod sa 3 satellites na kailangan upang matukoy ang iyong lokasyon, malaki ang gagampan ng papel ng ika-4 na satellite. Yan ay ipapaliwanag ko mamaya sa bandang dulo ng video. Sa ngayon, dapat na muna nating pagtuunan ng pansin ang pinakapunto ng video na ito na kung hindi pa bilog ang mundo, lalo na kung ito ay flat, ay hindi gagana ang inaasahan nating GPS. Ang orbit ng isang satellite ay nakadepende sa pantay-pantay na hila ng gravity mula sa isang pabilog na planeta. Dahil dito, nagkakaroon ng tamang daloy ng enerhiya at eksaktong distansya ang bawat satellite sa isa't isa. Upang patuloy na umikot ang satellite sa Earth, kailangang maging balanse ang bilis nito at ang paghila ng gravity ng Earth. Ang mga kalkulasyon upang mapanatili ang balanseng ito ay nakabatay sa mga establisadong batas ng physics na ang pinagbasehan ay ang pagiging pabilog na hugis ng Earth gaya ng Newton's laws of motion, Newton's law of universal gravitation at Kepler's laws of planetary motion. Gagana ba ang mga satellites kung flat ang Earth? Hindi, dahil una,
Iba ang magiging epekto ng gravity. Ang hila nito sa satellite ay magiging hindi pantay-pantay mula sa iba't ibang sulok o bahagi ng Earth. Ikalawa, hindi magpapatuloy sa pag-ikot ang satellite. Sa halip, ito ay babagsak lang o lilipad palayo. Ikatlo, ang mga kalkulasyong ginagamit sa paglipad sa kalawakan o space flight gaya ng anggulo o trajectory nito at ang orbital velocity o bilis nito ay nakabatay sa isang bilog na Earth. Kung hindi gagana ang satellite, hindi rin gagana ang GPS at wala sana tayong Google Maps, Apple Maps, Waze, Grab, Foodpanda at marami pang ibang apps na umaasa sa teknolohiyang ito. Dahil hindi naniniwala ang mga flat earthers na totoo ang satellite, pwede na lang sabihing ang mga signal ay nanggagaling lamang sa mga tower na nasa lupa o mga ground-based transmitters o towers. Ang kaso, hindi sapat ang mga ito para saklawin ang malawak na mundo. Ang mga tower ay may limitadong radius lang ng nasasakupan at hindi maipapaliwanag kung paano makakarating ang signal sa malalayong lugar tulad ng karagatan at kabundukan. Pati mga divers o yung mga sumisisid ay gumagamit ng GPS sa malalim na bahagi ng dagat at gayon din ang mga submarines. Hindi rin maipapaliwanag ng tore sa lupa ang sabayang pagtanggap ng signal mula sa mataas na altitude. Hindi posible ang pagkakaroon ng ganitong level ng synchronization o pagkakasabay-sabay kung hindi sa mga satellites na umiikot sa ibabaw ng Earth nanggagaling ang signal. Ang pinakamataas na istrukturang itinayo sa Earth ay ang Burj Khalifa sa Dubai sa United Arab Emirates na may taas na 828 meters. Ni hindi ito umabot ng 1 kilometro kumpara sa taas ng mga GPS satellites na nasa 20,200 kilometers. Ang mga GPS signals ay napakabilis na nakakarating sa ating smartphones. Kung ito ay galing lang sa ground-based towers, hindi magiging consistent ang timing at magkakaroon ng pagkaantala lalo na sa mga lugar na malayo sa lungsod o sa tower mismo. At nasaan ang mga towers na ito? Walang mga ganitong istrukturang itinayo ang US. Ang mayroon ay ang mga ground control stations na ang trabaho ay mga siwa at mag-monitor ng mga GPS satellites upang masiguradong maayos ang kondisyon ng mga ito at gumagana ng tama. Ang GPS system ay nahahati sa 3 segments. Ang user segment, ito yung mga tumatanggap ng signal mula sa satellites gaya ng ating mga smartphones. Ang control segment na siyang binubuo ng mga ground control stations. At ang space segment, ito yung mga satellites sa space. Ang signal na natatanggap ng ating mga smartphones ay nanggagaling pa rin sa mga GPS satellites na nasa space at umiikot sa Earth, hindi sa anumang ground-based transmitter o tower. Hindi naman talaga sinadyang imbentohin ang GPS, pero mahaba ang pinagdaanan nito bago mabuo at makumpleto sa sistemang ginagamit natin ngayon. Ang kasaysayan ng GPS ay pwedeng sabihing nagsimula noong October 4, 1957 nang inilunsad ang Sputnik 1 ng Union of Soviet Socialist Republics o USSR. Ang Sputnik 1 ang kauna-unahang artificial satellite na nakarating sa space at nag-orbit sa Earth. Panahon ito ng Cold War sa pagitan ng USSR at ng US at nagpapagalingan ang dalawa sa iba't ibang larangan lalong-lalo na sa teknolohiya. Pareho silang nagde-develop ng satellite pero nagulantang ang US nang naunahan sila ng USSR na makapaglunsad ng Sputnik 1. Malaking balita ito sa US at ang mga scientist noon ay lubhang namangha. 2 batang physicists sa Johns Hopkins Applied Physics Lab, sina William Geyer at George Weifenbach ay hindi naiiba at naging pangunahing laman ng kanilang usapan ang pangyayaring ito. Naging curious sila kung kaya ba nilang hanapin ang signal na nagmumula sa Sputnik 1 sa radio equipment sa laboratorio na ginagamit nilang pang-eksperimento at narinig nga nila ang signal. Naisip nilang isa itong mahalagang yugto sa kasaysayan kaya inirecord nila ang tunog. Napansin nilang umiiba ang frequency ng mga signal kapag lumalapit at lumalayo ang Sputnik 1 sa kanila. Alam nilang sa physics, ang pangyayaring ito ay tinatawag na Doppler effect. Para maipaliwanag ko ito, kunin nating halimbawa ang isang sasakyang bumubusina. Habang papalapit sa iyo ang sasakyan, ang mga waves ng tunog ng busina ay tila nagdidikit-dikit kaya't ang frequency nito ay mas
mas mataas, habang papalayo na sa iyo ang sasakyan, ang mga waves ay mas kalat kaya't ang frequency nito ay mas mababa. Sa pamamagitan ng konseptong ito, nakalkula ni Geyer at Wyffenbach ang bilis at lokasyon ng Sputnik 1 base sa signal na natatanggap ng kanilang radio equipment mula sa satellite. Sinabi nila ito sa kanilang boss na si Frank McClure na nagkaroon ng isang panibagong ideya. Kung kaya nilang alamin ang posisyon ng satellite sa pamamagitan ng signal nito, pwede kaya itong baliktarin? Kaya rin kaya nilang alamin ang posisyon ng device sa Earth na tumatanggap ng signal mula sa satellite kung alam nila ang posisyon ng satellite. Trinabaho ni Geyer at Wyffenbach ang tanong ng kanilang boss at napatunayan nilang pwede nga itong mangyari. Hindi nila alam na gusto palang tulungan ng kanilang boss ang US Navy sa dinedevelop nitong nuclear missile na pwedeng i-launch mula sa submarine bilang panlaban sa banta ng USSR. Ito ang Polaris missile. Ang natuklasan ni Geyer at Wyffenbach ay mahalaga upang ma-establisa ang lokasyon ng pinanggagalingang submarine at ng target. Mula dito ay na-develop ang Transit System, ang unang global satellite navigation system na gumagamit ng konstelasyon ng mga satellites upang magbigay ng lokasyon para sa pangangailangan ng militar at ng US Navy, gaya ng pagsubaybay sa mga submarine at barko. 1964 nang nag-umpisa ang operasyon nito at tumagal hanggang 1996. Dala-dala ang mga kaalamang natutunan mula sa Transit System, sinimulang i-develop ang GPS project ng US Department of Defense noong 1973. 1978 nang inilaunch ang unang batch ng mga GPS satellites. Sa una ay para lang talaga sa pangangailangang militar ang GPS, pero noong 1983 inanunsyo ng dating Pangulo ng US na si Ronald Reagan na ang GPS ay pwede nang gamitin ng mga sibilyan. Ang nagbugso kay Reagan sa desisyong ito ay ang trahedyang nangyari sa isang eroplano ng Korean Airlines. Nawala ito sa kanyang rota at aksidenteng pumasok sa pinagbabawal na airspace ng USSR. Sa pag-aakalang ang eroplano ay nag-eespiya o may layuning militar, agad-agad itong pinatamaan ng missile na nagresulta sa pagkasawi ng mga 300 pasahero. Nakita ni Reagan na malaki ang maitutulong ng isang navigation system tulad ng GPS upang maiwasan ang ganitong trahedya. Mula noon ay ibinukas na ito sa publiko na pwedeng gamitin ito ng libre. Patuloy pang pinagbubuti ang teknolohiya ng GPS hanggang ngayon. Tuloy-tuloy pa rin nagpapadala sa space ng mga mas modernong GPS satellites at ang huling launch ay noong December 17, 2024. Mayroon na ring mga nakaplanong launch ngayong 2025 hanggang 2037 dahil unti-unti nang papalitan ng mga makabagong satellites ang mga lumang satellites na nasa space upang mas mapalakas ang signal at maging mas eksakto pa ang pagtukoy ng lokasyon. Ngayon, hindi na nag-iisa ang GPS bilang global navigation satellite system o GNSS dahil may mga ibang bansa na ring nag-develop ng kanilang positioning system hango sa teknolohiya ng GPS. Ang Russia ay mayroon ng Global Navigation Satellite System o GLONASS, ang China ay mayroong Beidou Navigation Satellite System at ang European Union ay mayroong Galileo. Ang apat na ito, GPS, GLONASS, Beidou at Galileo ang kasalukuyang mga GNSS na available para sa buong mundo. Mayroong mga ilang bagong smartphones. Karamihan ay yung mga lumabas sa merkado simula 2023 na kaya nang tumanggap ng signal sa alinman sa mga GNSS na ito. Kasama dito ang Samsung Galaxy mula sa S23 series, Google Pixel mula sa 7 series at Xiaomi mula sa 13 Pro series. Pero halos lahat o mas marami pa rin sa mga smartphones, ang GPS lang ang suportado. Siyempre, mas maraming available na satellites, mas tuloy-tuloy ang serbisyo sa navigation at mas sigurado ang paghahanap ng lokasyon. Bukod sa mga karaniwang ginagamit nating mga apps sa ating smartphones, marami pang ibang mahahalagang serbisyong nakakatulong sa nakararami ang dumedepende sa GPS. Ang mga emergency services gaya ng 911, mga ambulansya, mga fire trucks, police, search and rescue operation at disaster management, lahat ng mga yan ay nangangailangan ng GPS upang matukoy ang lokasyon ng mga biktima, kriminal o pinangyayarihan ng kalamidad o krimen.
intindihin. Ang air traffic control ay nangangailangan ng GPS upang mapangasiwaan ang mga eroplano at magabayan ang mga ito sa tamang rota. At gaya nga ng napagtanto noon ni Ronald Reagan, ang bawat isa mismong eroplano ay nangangailangan ng GPS kasama ng iba pang navigation systems upang masiguradong hindi sila mawawala sa rota at magiging ligtas sa buong biyahe mula paglipad hanggang sa paglapag. Gayon din, napakahalaga sa mga sasakyang pandagat ang GPS dahil binabagtas nila ang malawak na karagatang wala namang kahit anong palatandaan kung nasaan sila, hindi gaya ng mga landmarks sa lupa. Critical naman para sa mga institusyong pangpinansyal gaya ng stock exchange at mga bangko ang eksaktong oras at dito nila kailangan ang GPS. Nagagawa ito ng GPS dahil sa mahalagang kagamitang dala-dala ng bawat GPS satellite sa kalawakan. Eksaktong oras ang pinaka-importante para matukoy ang tamang lokasyon dahil ang mga signal ay nagbibiyahe ng singbilis ng speed of light kapag mamali ang oras ng kahit isang millisecond lang o 0.001 second, ang pagkakamali sa lokasyon ay magiging kasing layo na ng mga 300 kilometers. Dahil dito, kailangan ng isang espesyal na orasan na masisiguradong tama ang oras na ibibigay nito at ito ang atomic clock, ang may hawak ng world record ng pinaka-accurate o eksaktong orasan. Gaano ka-eksakto? Sa buong edad ng universe, wala pang isang segundo ang pwedeng mawala o magiging diferensya nito. Ang bawat isang GPS satellite ay may daladalang hindi lang isa kundi 4 na atomic clocks. Ganoon kasigurista ang pagkadisenyo ng GPS. Ang 2 atomic clocks ay ang primary at ang 2 ay pang backup lang sakaling may pumalya sa 2 primary clocks. Atomic clock ang tawag dito dahil ang gamit nito ay literal na atom. Atom na mga espesyal na chemical elements na mayroong napakatatag na katangian, ang cesium at rubidium. Medyo komplikado kung paano ito gumagana pero subukan natin itong intindihin. Kapag ang mga atoms ng cesium ay na-expose sa microwave energy, na-e-excite o pinapasigla nito ang mga atoms upang mag-vibrate sa napakapayak na tulin. 9,192,631,770 na vibrations o ticks sa isang segundo. Binibilang ng atomic clock ang mga ticks na ito at kapag umabot na sa 9,192,631,770 ticks, minamarkahan itong eksaktong isang segundo. Ang rubidium naman ay mayroong mas mababang frequency na 6,834,682,610 ticks kada segundo. Ang mas mataas na frequency ng cesium ang dahilan kung bakit ito ang international standard sa pagkuha ng oras. Gayunpaman, itinuturing pa ring napakatumpak ng rubidium. Sa mga huling modelo ng GPS satellites, pinaborang gamitin ang rubidium clocks dahil mas maliit at mas mura ang mga ito kumpara sa cesium clocks. Kanina ay nabanggit kong kailangan ng pang-4 na satellite upang mas matukoy ang eksaktong lokasyon ng smartphone. Ang 3 satellites ay kaya nang magtukoy ng lokasyon. Ito ay kung perpekto rin ang orasan ng smartphone, gaya ng tumpak na oras mula sa atomic clock sa satellite. Pero hindi, dahil quartz crystal at hindi atomic clock ang gamit na orasan sa tipikal na smartphone. Dahil dito, mayroong maliit na diferensya ang oras ng smartphone at ng GPS satellite na magdudulot ng timing error at maling lokasyon. Ang signal mula sa ika-4 na satellite ang siyang magtatama sa error na ito. Para sa talagang mahihilig sa science tulad ko at naiisip kung naikonsidera ba ng GPS ang teorya ni Albert Einstein tungkol sa relativity, ang bahaging ito ay para sa inyo. Bago pa man i-launch ang mga GPS satellites sa space, ang mga atomic clocks nito ay itinama na base sa kalkulasyong ikinonsidera ang epekto ng relativity na nakasaad sa 2 teorya ni Einstein. Ayon sa theory of special relativity, dahil ang mga satellites ay bumibiyahe ng napakabilis relative sa Earth, ang oras doon ay mas mabagal ng mga 7 microseconds kada araw. Ayon naman sa theory of general relativity, dahil mas malayo
ang mga satellites sa gravitational field ng Earth, mas mabilis ang oras doon ng mga 45 microseconds kada araw. Ang diferensya sa oras na epekto ng alinman sa dalawang teorya ay ang tinatawag na time dilation. Ang neto o net effect mula sa dalawang teorya ay mga 38 microseconds na mas mabilis ang oras sa mga satellites kada araw. Kaya base dito, naka-adjust na ang mga atomic clocks para pagdating ng mga ito sa space, ang oras nila ay makakasabay na ng mga orasan sa Earth. Kung hindi natin alam ang mga teoryang ito ni Einstein, hindi gagana ang GPS. Hindi ba't nakakamangha ang imbensyong ito? Kaya't sa tuwing gagamitin natin ang mga apps na akala natin ay simpleng pang-araw-araw na gamit lang, alam na natin ngayon ang lalim ng siyensya at teknolohiyang nagpapagana dito. At kasama na dito ang katotohanang pabilog ang ating mundo. Maraming salamat Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, Nestor Maranan, Sani SYP, Cofinia Channel, and Black Whites. At sa lahat ng patuloy na nanonood sa ating mga videos, maraming salamat. Maari nyo ring suportahan ang channel na ito kapag clinic nyo ang thanks button sa ibaba. Kung may natutunan kayo o nag-enjoy kayo sa video, huwag nyo sanang kalimutang mag-like, comment, share, at mag-subscribe na rin. Kung hindi nyo pa napanood ang mga videos na ito, pakiclick na lang at siguradong marami rin kayong matututunan dito.